Ang star spiker na si Nguyen Thi Bich Thuyen ay isa sa pinakamalakas at pinakapinag-uusapang manlalaro ngayon sa Asian Volleyball. Ay opisyal nang bumalik sa court. Muli siyang sumali sa kanyang club team na LP Bang Ninh Binh at ngayon ay puspusa na ang ensayo nila para sa nalalapit na 2025 National Championship. Bakit nga ba malaking balita ito? Kasi ilang buwan lang ang nakalipas, ikinagulat ng buong volleyball world nang inanunsyo ni Bich Thuyen na hindi siya maglalaro para sa Vietnam national team sa 2025 World Championship. Ang dahilan? Matapang siyang tumindig. Tinawag niyang hindi transparent at hindi patas ang mga bagong panuntunan ng FIVB. Ang desisyong iyon ay hindi lang nagpasimula ng usapan, kundi gumawa ng headlines. May mga fans na pumuri sa kanyang katapatan, pero meron ding nag-alala na mawawala ng isa sa pinakamalalakas na sandata ang Vietnam sa international stage. Kaya lumutang ang tanong, tuluyan na ba siyang lalayo o babalik pa rin siya sa larong minamahal niya? Pero ngayon, malinaw na ang sagot. Bumalik na si Nguyen Thi Bich Thuyen at lahat ng kanyang enerhiya ay nakatutok na ngayon sa kanyang club team. Para sa LP Bang Ninh Binh, napakalaking bagay nito. Hindi lang sila nakabalik ng isang manlalaro, nakuha nila muli ang kanilang anchor. At huwag din nating kalimutan, kilala siya bilang isang spiker na may matataas na atake. Walang takot sa laban at may firepower na kayang baguhin ang takbo ng laro sa loob lang ng ilang rallies. Sa loob ng locker room, dala rin niya ang experience, leadership at ang uhaw na patunayan ang sarili. Kasi kapag bumabalik ang isang manlalaro matapos ang kontrobersya, alam mong gigil yan. Pero eto na nga. Mas lalo namang naging mainit ang usapan. Maraming fans ang nagtatanong, paano naman sa darating na SEA Games ngayong December 2025? Makikita pa ba natin si Bich Thuyen na suot ang kulay ng Vietnam? Well, hindi na mga kaibigan. Kasi inanunsyo na ng mga organizers na magkakaroon ng mandatory gender testing para sa lahat ng atleta sa SEA Games. Tama ang narinig nyo. Kinumpirma ito mismo ng COO ng SEA Games Federation na si Chaiyapak Seriwat. At eto pa, sa Thailand gaganapin. Kaya ayan, dagdag intriga, dagdag tanong at siguradong mas maraming usapan sa volleyball community. Dahil hanggat hindi pa siya nagpapa-gender test, ay hindi pa rin mamamatay-matay ang isyong lalaki daw ito. Kaya para kay Bich Thuyen, out na ang SEA Games. Ang focus niya ngayon, tulungan ng LP Bang Ninh Binh na dominahin ang liga sa loob ng kanyang bansa. At kasabay rin nito, ipinapakita rin ang lumalaking tensyon sa pagitan ng mga atleta at ng mga namumuno sa sports. Tungkol sa fairness, sa mga regulasyon at pati na rin sa personal na pagkakakilanlan. Pero para sa volleyball fans ng Vietnam, medyo bittersweet ito. Kasi mawawalan sila ng isang star player sa national team. Pero sa kabilang banda, makikita nila siyang magniningning muli sa domestic league at mas lalo nitong pinapataas ang antas ng laro sa kanilang sariling bansa. Kaya narito ang malaking tanong. Kaya bang hatakin ni Bich Thuyen ng LP Bang Ninh Binh sa malalim na run o baka championship pa sa 2025 Nationals? Ang sigurado, tuwing nasa court siya, dala niya ang power, passion at syempre drama. Pero syempre may malaking katanungan pa rin hanggat hindi nito tinutuldukan ang matagal nang ini-issue sa kanya, ang kanyang pagkatao. Bakit kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin makalabas-labas ng bansa para maglaro si Thuyen, gayong labas-masok na si T4 sa bansa nila para maglaro sa iba't ibang kupunan? Pangalawa, bakit walang ginagawa ang Vietnam Federation para patunayang hindi totoo ang binibintang kay Thuyen? Ang masakit kasi dyan ay hindi lang sa Vietnam ito nakakakuha ng bash, kundi sa buong Asia. Ano sa tingin nyo?